have your consent to take note. Okay, thank you. What's a woman's advocacy you are passionate about? Sa akin, mananatili yung advocacy ako para sa mentoring mentor program. No, yun naman yung nasimulan ko mga ilang taon na din kasama yung kahit yung mga nagretiro ko na nga ng mga iniidolong mga guro ay wala na sa Pisay, pero yun yung namana ko sa kanila at pinagpapatuloy. So bilang guro at isang babae, no, isa yun siguro sa isa sa pinagmamalaki ko na nakakapag-train kami ng libre para sa mga guro lalo na sa probinsya, no. Kumbaga, itong teacher training na to ay bukas para sa lahat. Pero mas higit, no, sa mga nangangailangang guro sa mga probinsya. Ulit, mentoring mentor program. Thank you po. What struggles have you encountered growing up or working as a woman? Struggle siguro, hindi naman struggle talaga kasi pakiramdam ko parang nandun lagi yung ano ko parang yung ganun drive or yung passion kapag may ginagawa ako. Kaya ang pasalamat ko sa Diyos, parang lagi namang nakakayanan kahit pa may mga ilang problema. Ang medyo nagiging dahilan na kung bakit parang minsan ay nagkakaroon ng siguro yung minimal na problema ay budget. Parang ang dami mo sanang gusto pang matulungan, ang dami mo sanang gustong proyekto, pero nalilimitahan ng budget. So, minsan, hindi pwede yung kapasidad lang namin bilang mga guro. Kailangan din ng mga partners, di ba, ng mga linkages ba na tinatawag para magawa namin ng mas mahusay pa yung proyekto. Maliban doon, palagay ko yung iba, nagagawa naman ng paraan. Thank you. How did you cope or deal with those struggles? Pinakamahalaga sa akin, yung pagpili ng tao na makakasama mo para sa mga proyekto para sa iba. Yun, sabi ko nga sa iba, ang hirap-hirap magbigay ng isang bagay na wala ka naman. Kaya, kumbaga, sinishare ko yung parehas na passion sa mga taong nakakasama ko pag may outreach, kapag meron kaming ginagawa para sa ibang mga guro. No? So, mahalaga yun kung sino yung core group mo. Isa yun. Tapos syempre, hindi may iwas. Kumbaga lagi kong sinasabi na lagi ako yung tipo ng tao na dapat lagi ka pa rin humihingi ng payo. At saka kumbaga parang ehemplo mula sa iba. Kinukuha ko lagi yun. Kasi gusto ko lagi may natututuhan ako mula dun sa iba. Ito man ay positibo o negatibo, yun. Lahat yun ginagamit ko para matiyak na may nangyayari o may makabuluhan ba yung ginagawa ko para sa iba. Siyempre, pinakahuli sa lahat, laging kasama yung dasal. Yun yun. Hindi magbabago yung ganong pananaw ko. Laging may batay sa pananampalataya, no, kalakasan mula sa Diyos. Kaya nagagawa yung pagtulong sa iba. What would you say are the unique joys or wonders of being a woman? Nako, yung pagiging babae, sabi ko nga, kumbaga kapag ihahambing mo to sa iba, biyaya talaga. No? Dahil wala na tayo dun sa dekahon na kaisipan na kapag babae ka, ito lang. Di ba? Parang dekahon na ito lang kaya mong gawin at ito lang ang pwede mong kahinatnan sa buhay o sa lipunan na to. Kaya ang pinakamasaya siguro, maraming beses na tayo yung nabibigyan na tayo ng chance ngayon para magkaroon ng boses. Kumbaga nai-empower na tayo maging impluwensya, maka-inspire ngayon. No, yung boses natin pa nakikinggan na. Nagkakaroon tayo, yung pinalalagyan natin ay parang nandoon na sa punto na hindi mo na kailangan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon o hindi man sa lahat ng lugar, pero ngayon nandoon na tayo sa panahon na mas mulat o bukas na yung kaisipan ng marami na ang babae ay hindi babae lang, diba? At minsan baliktad pa nga, ang mga kababaihan ang siyang namumuno at nagdadala ng pagbabago. What's the most important lesson you have learned being a woman? Bilang babae, palagay ko walang, yung dapat wala kang iniisip na hindi mo kaya o limitasyon dahil sa kasarian mo, palagay ko. Nung namulat ako na puno ng pagmamahal at saka suporta, regardless kung ano man ang tingin nila dahil babae ka, no? Mapalad ako na meron akong lumaki ako sa pamilya at sa lipunan, kahit naman sa paaralan na bukas sila sa kung ano ang kapasidad mo bilang babae, ano yung pwede mong gawin para sa iba. Kaya siguro bilang babae, nakikita ko ang sarili ko na mas siguro
yun, walang limitasyon. Walang pwedeng magbigay sa'yo ng limitasyon o hangganan ng kung ano ka at pwede mong magawa sa bansa, di ba? Ako bilang guro, di ba? Ako bilang babae. Who is or are the women/women you admire the most? Sa totoo lang marami, pero ayoko masyadong lumayo, no? May mga babae sa buhay ko na para bang sila yung pinagkuhanan ko ng lubusang inspirasyon kasi sila yung nakasama ko. Ang hirap kasing magkaroon ng idolo o tinitingnan na hindi mo naman nakasama o parang hindi naging bahagi ng buhay mo o karanasan mo. Siyempre, number 1, nanay ko, Ginang Aguila. Tapos lahat na ng mga sumunod, yung mga naging nanay-nanayan ko dito mismo sa Pisay. Ginang Sanchez, Mercedita Sanchez, Ginang Cristina Cristobal, Dr. Cristobal, at si Ma'am Tina Bawagan. Puro seniors, no? Pero, sabi nga, meron talagang ganong wisdom pagdating dun sa mga kung sino na yung mga nakaranas ng mga bagay-bagay sa mundo na itinuturo sa atin. So, may dahilan kung bakit sila seasoned teacher. So, yung mga nanay ko na yan ang patuloy na pinaguhugutan ko ng inspirasyon. Tsaka yung lahat ng advokasya ko sa kanila ko din mismo nakuha. Kaya ako pinagpapatuloy ngayon. What's something that we can do for Women's Month or the women in our life? Siguro sana hindi dumating yung dapat sana kada buwan may pagpapahalaga sa mga babae. Yun. Parang katulad ng sa pagbuwan ng wika. Pagbuwan ng wika, Agosto. Sana hindi na dumating yung puntong Agosto lang. Ganon din, kahit sa buwan ng kababaihan. Alam ko na ito ay parang selebrasyon. Tama yun, Kumbaga, na-appreciate natin o pinapahalagahan natin na ang mga babae ay may buwan para, di ba, ipagdiriwang natin. Pero, kasama rin din yung pag-iisip na sana sa araw-araw o buwan-buwan. Diba? Hindi kailangan ng petsa, hindi kailangan ng partikular na taon o buwan kasi tanggap na natin na ang mga kababaihan ay kapantay ng kung ano man ang nagagawa nito sa lipunan o sa bansa. Katulad ng kung ano ang 'di ba parang tayo may inaabangan tayong buwan na pag Pasko, 'di ba? Pero kasi 'yun, celebration ng kumbaga dahil alam nating kasayahan, 'di ba? Parang pista. Pero kung ito ay dahil sineselebrate mo ang pagiging babae, walang pinipiling buwan sa palagay ko. What's your message to our future generations, especially young girls? Nagsimula naman na nandoon yung mapalad nga mga kababaihan ngayon na marami ng napatunayan at hindi na kailangan pang, 'di ba, makipaglaban ng physical at saka yung pagdating sa batas, ang dami ng para sa atin, Parang nasimulan na gusto natin ipagpatuloy at naway hindi mawala, Ngayon, katulad ng sa mga kabataan, para makita natin na relevant tayo o mahalaga tayo, ganun din sa mga kababaihan, wag natin payagan na mayroong magdikta sa atin, palagay ko. Siyempre, lahat ng karapatan ay may limitasyon, diba? Pero yung hindi dapat maging sagabal dahil tayo ay kaisipan ng iba, ay ganun pa rin tradisyonal na o konserbatibo na, babae lang yan, o babae kasi yan. Sa mga kabataan, lalo na sa mga kapwa ko babae, lalo na yung mga nasa susunod na henerasyon, may maganda nang nasimulan. Huwag nating hayaang mamatay yung ganung apoy. Diba? Napatunayan na natin na kaya natin at dito tayo sa lipunang ito. Huwag nating hayaang mawala o mamatay ang mga nasimulan na katulad ng matagal ng pinaglaban ng mga kapwa nating babae na ngayon ay tinitingala. Maraming salamat po, ma'am. Can you look at the camera and say Happy Women's Month? Happy Women's Month sa inyo lahat at sa mga kapwa ko guro. Fighting!